Okay mga kabadyads, no? So, Bajaj Maxima naman ang ating project ngayong araw na to, no? So, ang problema naman nito ni customer, ayaw umandar nung kanyang unit, no? So, okay naman yung kanyang battery, pero ayaw mag-start. So, ipakita ko sa inyo, no? So, ito mga kabadyads. Bajaj Maxima to, mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads. So, panay lang ang redondo ng kanyang starter pero ayaw mag-start, no? So, kompleto naman yung ilaw ng panel board. So, ganito ang gagawin nyo. Unang-una yung gagawin dyan. So, pupunta kayo dito sa pinaka-fuse box, no? So, i-check nyo ang fuse box at saka yung linya, no? So, unang-unang step, i-check nyo yung power supply ng ating fuse box. Tapos, i-check nyo dito sa socket, no? So, yan yung mga possible na nagiging problema, no? Na ayaw umandar ng unit. Malamang sa malamang na hindi gumagana ang fuel pump, so hindi umaandar ang fuel pump kaya ayaw mag-start, no? So wala namang problema sa kanyang starter dahil nagre-redondo naman at wala din namang problema sa kanyang mga panel board dahil kompleto, no? So kung mapapansin nyo itong pinaka socket ng ating fuse box puro umido na o yung corrosion na, no? Corrosion na. So, ibig sabihin, it means na nabubulok na yung mga socket, no? So, malamang sa malamang na naglo-lose contact yung kanyang power supply o nag-short circuit na, no? So, yan yung problema nitong unit na to, mga kabadyads, no? So, kahit kompleto yung ating ilaw ng panel board, hindi naman gumagana yung ating fuel pump at ignition coil, so hindi aandar ang unit, no? So, ito mga kabadyads, no? So, yan yung kanyang panel board, kompleto naman yung kanyang mga ilaw. So, ang problema, minsan natsatsabang umaandar pero namamatay din agad, no? So, yan yung kanyang problema, mga kabadyads. Ayan. So, ayaw umandar, no? Umandar siya tapos namamatay. So, yan yung problema. Okay, mga kabadyads, no? So, yan yung problema. Umaandar siya, namamatay agad. So, yan yung ating susolusyonan ngayong araw na to, no? So, wala namang problema dun sa mga panel board niya. So, unang-una yung gagawin, pupunta kayo dito sa pinaka-fuse box, no? Siyempre, i-check nyo ang mga power supply ng ating fuse box at i-check nyo na rin yung wiring connector dito sa fuse box, no? So, dito kalimitan niya nangyayari, naglo-lose contact o nag-short circuit. So, yan yung ating gagawin. So, gagamit tayo ng mga test light o tester na pan-test natin, no? So, kailangan natin to para mag-trouble tayo ng ating electrical wirings, no? So, yung mga ganitong klase ng test light o tester, so, pwedeng-pwede yan, mga kabadyads, no? So, i-check natin dito yung fuse number 1. So, ito yon. Ito yung fuse para dun sa ating fuel pump at ang ating ignition coil, no? So, yan yung fuse. Itong fuse na nasa una, sa ibaba, no? Sa kaliwa. So, tapos itong pinakababa, itong may cover. So, ito yun yung fuse ng ating ECU. So, yan yung ating i-check, no? I-on muna natin ang susi. So, pag on natin ang susi, ayan, makapapansin nyo kompleto yung kanyang mga MIL, yung ilaw sa dashboard, no? So, i-check natin yung power supply ng ating fuse. So, ito yung fuse para sa fuel pump at saka yung ating so, ayan, kompleto, nagre-reading siya 12 volts, no? So, walang problema. Ang reading niya 12 volts. So, yung kabila, ganun din, 12 volts din, no? So, walang problema sa fuse. So, ibig sabihin, walang problema ang fuse, no? So, isusunod natin itong fuse ng ECU, no? So, ayan, mga kabadyads. Check natin ang supply niyan. So, ganun din, may reading siya, 12 volts. So, mataas ang reading ng ating fuse. So, ayan, 12 volts din yung kabila. So, ibig sabihin, walang problema sa fuse, no? So, isusunod natin dito yung ating connector, no? So, dito, ayan. Kung mapapansin nyo, itong pinaka-socket ng ating fuse box nabubulok na, no? Corrosion na yung kanyang mga wire. So, ibig sabihin, nagsushort circuit na yung kanyang power, no? So, ayan, mga kabadyads. So, ito ang ating re-repair. Pero, itetest muna natin, no, yung supply niya. So, talagang hindi na maganda ang kondisyon ng kanyang socket o connector, no? So, kaya malamang sa malamang na nag-short circuit, hindi niya mapaandar o minsan umaandar tapos namamatay agad, no? So, yan yung problema. Ito yung ating troubleshoot, mga kapatid. Gagawin natin, tatanggalin muna natin yung pinaka-fuse box para maayos natin ang
natin So, dito, kakalasin muna natin. i-wire lang natin. May remote. So minsan, ang mga ganitong pagtutrobol, no, kapag itines nyo, may power supply magkabila. So pag nag-crank kayo ng engine, nawawala, nag-short circuit siya. So yun yung problema, no? Kapag ganito na ang kondisyon ng ating sakit ng fuse box, pag nag-crank kayo, pag nag-test kayo, merong supply. So pagka mga Pag nag-crank ng engine, nawawala na yung supply niya. Nag-lose contact na. So dito kayo yan yung mga nag-base sa nagiging problema. fuse box na. So ayan Ito muna kayo so, unang pupunta. tatanggalin ito. I-check nyo yung mga At power supply niya kung tama So ba sa ang pagre-repair naman yung ito, mga kahit i-wire to wire lang power. natin, walang problema dahil may color coding naman yan. So color coding bawat linya at ang bawat isa dito ay positive naman lahat yan. Walang problema dyan. Walang mag-background wire dyan. sa labat. Susundin nyo lang yung color coding nitong sakit na to. So hindi kayo malilito sa So ito yung pag-trouble fuse box. No? So ayan mga kapatid. So ito yung fuse box. So i-check ito natin. yung fuse para lang sa So i-test ulit natin. So ayan. ECU, fuel pump at saka ignition coil. So ayan. Walang problema sa yung fuse. power So niya. gaya na nasabi ko kanina na walang problema sa Tapos fuse. ito yung fuse So, double para check dun lang sa ating ECU. So ayan. Okay naman. Just walang problema. So ganyan yung pagta-trouble kapag ayaw umandar Ito, ng itong inyong kulay unit brown na ito. at kumpleto naman yung Kulay ilaw brown. ng Ito yung brown na panel solid. board. May So ilaw ito ang yung MIL, para may sa ilaw ang fuel battery pump at indicator, yung ating ignition. at mayroong ilaw So, yung sa ibig sabihin, oil okay, indicator walang at sa problema. neutral. So Kung sa ECU, ang i-check So, mo walang dyan problema. lagi Punta kayo fuse, dito sa- wire, yan lang ang nagiging wire, no? possible Dito na sa sakit, masira. So hahanapin ayan, niyo yung hahanapin nyo dito yung dalawang kulay brown dyan. No? Dalawang Pero kulay halos brown. lahat, Pero ito, unahin natin na. corrosion na yung mga wire. So pag tines So, nyo yan, meron. merong supply yan. So ayan, may Yung supply galing sa siya. fuse box, Tapos sa meron. kabila, pag tines nyo yan, Yung may kabila, supply din yan. check natin. No? Nagkakaroon siya ng supply siya. So, Ayan. Pag sinukot papunta nyo yan, tuloy may sa supply likod. yan. So, Pero pag okay yung nag-crank fuse ko kayo sa ng ECU. engine, Wala naglo-lose problema. contact Ito na naman siya. sa fuel pump. So yan yung Ito yung sa nagiging fuel problema. pump. Kaya pagka nag-test kayo, So meron din itong So, ayan. galing sa fuse box. may supply. So i-check natin Sa kabila, dito may sa supply. kabila. Ito yun. So pero pag nag-crank kayo, Nagkakaroon naglo-lose siya. contact na yan. Pero ang problema So, dyan, dahil sa condition ayaw ng wire mandar. rod ng sakit. no? So kaya Nagkakaroon kailangan siya natin pag i-troubleshoot to ng mga Ayan, kapatid. naglulus So pwede naman natin i-wire to wire So, lang yun yan. ang nagiging problema. Wire to wire ang magiging Nagkakaroon. solusyon dyan, no? Ayan. Dahil Mawala. bulok na yung kanyang So, socket yun yung connector. ating susolusyonan, mga So ayan kapatid. mga kapatid. So, ayan. Tapos ito yung pinaka supply ng ating itong dalawang brown wire na ito yung supply no? So ito yung ayusin natin. So dahil hindi na maganda yung kondisyon ng wire ng So ayan mga kapatid, no? So sisimulan na natin yung pag re-repair nitong connector, no? So ikakat ko na lahat ng wire na to, no? Tatanggalin na natin yung socket dahil dito na may problema sa socket connector ng ating fuse box, no? So ayan mga kapatid, no? So sa pagre-repair nito wala namang problema dahil may color coding naman yan. Sundin nyo lang yung color coding ng wire. Tapat-tapat naman yan, walang problema dyan dahil positive naman lahat yan. So ayan mga kapatid, no? So ganyan yung pagto-troubleshoot ng ating Bajaj Sari, Bajaj Maxima na kapag ganyan ang problema, kompleto yung ilaw na panel board, ayaw umandar. So dito nyo una-unang pupuntahan, no? Check nyo yung mga power supply dito, no? Dahil kapag ang power supply nag-short circuit o nag-low voltage, so talagang hindi gagana ang fuel pump dahil meron siyang acquired na voltage para mapagana natin ang fuel pump, no? So kapag nag-short circuit siya, so yan ang problema, hindi natin mapapaandar ang unit, no? So dahil kapag hindi gumana ang fuel pump, hindi gagana ang ating ignition coil, no? So hindi yan magbibigay ng kuryente. So yan yung mga magkakatugma sa ating unit, no? Pag walang kuryente, walang ibubugang gasolina ang injector. So yan yung magiging problema niyan. So ayan mga kapatid, so ganito lang yung gagawin nyo, no? Kapag medyo hindi na maganda ang kondisyon ng ating socket, ganito na lang gawin nyo, wire to wire nyo na lang, i-bypass nyo na yung pinaka-socket. Yan yung pinaka mainam na solusyon ng mga kapatid.
So dahil dito naman puro positive yan, walang problema dyan dahil walang mag-grounded dyan. No? So basta gagandahan nyo lang yung pagkakasil ng ating wire. No? So ayan mga kapatid. Alabarzon. So, kaya na natin papalitan ng fuse box. Project mo ito. May payang kabay? Oo. Wala? Meron. Meron ako muna. Uwi lang. Saan? Ang lapit ng papayong. Andiyan na. May gilid. So ayan mga kapatid, no? So umandar na yung unit kaya lang naka-check engine. So i-delete na lang natin yung error code at okay na yan mga kapatid.